Nanindigan ng Pag-ibig Fund na wala silang nilalabag na batas hinggil sa pagbibigay ng benepisyo sa mga empleyado nito. Ito'y matapos i-rekomenda ng Commission on Audit na dapat ibalik ng mga GOCCs ang milyong-milyong bonuses na ibinigay umano nito noong 2012. Si Dennis Cortez ang ating tagapagbalita. Pinabulaanan ng Pag-ibig Fund ang ulat na iligal lumano ang pagbibigay nila ng benepisyo sa mga empleyado nito. Ito matapos irekomenda ng Commission on Audit na dapat ibalik ng 31 government-owned and controlled corporations ang 2.3 billion pesos na halaga ng umano'y unauthorized bonuses na ipinamigay noong 2012. Sa nasabing ulat, mahigit 37 billion pesos mula sa Pag-ibig ang ipinababalik ng COA. Paglilinaw naman ng Pag-ibig, hindi po bonuses, incentives, or allowance ang pinag-uusapan. Ito pong 37 million ay separation benefits na ibinibigay po ng sa mga nagre-retiro sa amin. So for 2012. So yung nakalagay po sa news reports ay separation benefits at hindi po bonuses. Dagdag pa ng ahensya, wala silang nilalabag na batas sa pagbibigay ng separation benefits dahil nakasaad ito sa kanilang mandato. So yung pong separation benefits po, una po sa lahat ay authorized po yan ng aming charter. So di ba po ang mga claims po ay, ang sinasabi po ay hindi raw po authorized. So yun po ang gusto naming sabihin na authorized po kami under our charter para po mag-reorganisa ay magbigay po ng separation benefits sa mga gusto pong maagang magretiro para naman po to tide them over as they look for new employment. Malabo rin umanong magkaroon ng double retirement payment sa mga empleyado ng gobyerno dahil masusing tinutukoy rin ng GSIS sa mga kwalipikadong empleyado. Ang malinaw lang po sa amin is yung retirement benefits po ng GSIS ay hiwalay po. Yan po ay pinupondohan din ng empleyado sa pamamagitan ng premiums na binabayaran namin. Ito po ay contract of insurance. So kaya po hiwalay po yun, yung retirement benefits na nakukuha ng GSIS sa separation benefits naman po na makukuha ng mga empleyado namin. Ito pong maagang magretiro. Giit pa ng Pag-ibig, sumusunod daw sila sa tamang proseso bago magpalabas ng kaukulang pondo. Samantala, nananatili rin umanong matatag ang pondo ng ahensya. Noong nakaraang taon, pumalo sa 16.25 billion pesos ang net income ng Pag-ibig. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.